Yan, tutuloy natin yung ating Naputol na eh. naputol. So, nandun na tayo sa pangatlo, no? Na yung you need full assurance, full understanding of mystery in your identity in Christ, no? You knowing the mystery of Christ, knowing your identity in Christ, we are sealed, accepted, and complete in Him, no? Mapag-aaralan po natin to sa ibang mga panahon. Pero, ang gusto lang natin mangyari dito, na dapat alam mo kung ano ka kay Kristo, at alam mo dapat yung mystery. Kasi kung hindi mo alam yung mystery, hanggang ngayon mystery pa rin sa iyo. Alam mo yung dispensation. Dapat alam mo yung dispensation. At knowing your inheritance, saka mo talaga. May paniniwala kasi sa rapture na kapag sinaba ka, ibababa ka ulit sa Balik ka sa earth. ano? Kaya dito, sabi rito kuya dong, being spiritually independent, not relying blindly on tradition of man, tradition of man to, church councils, or human opinion. So, ang application dito, with this knowledge, you can evaluate teachings in the light of who you are in Christ. Kasi ang hirap pagturo nang hindi ka ligtas. Amen. Ang hirap magturo ng assurance of salvation kung wala kang salvation. Yan nga yung madalas kong gustong ipaliwanag. Oo. Nag-aral kayo sa hindi ligtas eh. Tapos ngayon kukontrahin nyo kaming ligtas na. Diba? Wala naman tinurong salvation by grace yung preacher nyo. Tapos aawayin nyo kami na nagtuturo ng salvation by grace. Inaaral nga namin yan, kayo hindi nyo naman alam yan. So dapat kung ano yung maging open mind lang tayo, no? Open-minded. At buksan natin ang ating puso. Huwag tayong maging isarado sa kahon, yung magkulong tayo sa isang kahon lang, na ito na ang kamamatayan ko, ito ng turo na to. Sa totoo lang, nung namatay si Soriano, nag-isip ako, paano kung may bagong aral na malalaman sa Biblia? Kasi minsan may magbabasa ka, hindi naman tinuro ng preacher mo. Patay na siya eh. O di wala na, sino pang magtuturo no? Yung pumalit naman, ano naman? Kaya nga. Yung pa yung isa, kaya ako naghanap ng mga turo sa labas. Kasi nakulangan ako. Paulit-ulit, puro pag-ibig, puro ganon. Nagbigay ako ng isang taon siguro or more than 1 year na tinitingnan ko kung merong espiritong papasok. Sabi kasi ni Soriano, nung namatay siya, bago siya mamatay, lilipat yan. Kasi buhay pa ako, kaya wala pa. Nung namatay, wala pa rin. May lumipat naman eh. Yung negosyo. Lahat ng ari-arian nalipat. Ayun yun. Mahirap ipaliwanag yung salvation by grace Kung hindi ka saved mo. kung ang sinusunod mong aral hindi naman galing doon sa na-save ng grace. Paano niya malalaman yung doktrina ng salvation by grace through faith? Puro kontra yung kanyang tinuturo. Tsaka lugaw. Oo. Hindi niya naman inaral. Wala nga kayong alam sa grace eh. Ang alam yung grace yung material na biyaya. Yun yung alam nilang biyaya. Ayun lang. Sana ba tayo? Nandun na tayo sa with this knowledge you can evaluate. So, kapag ka meron ka ng full assurance of understanding, no? Dito sa mystery, identity, inheritance, so, pwede ka na ngayon na magsabi na pwede mo nang gawin itong prove all things. Bakit? Unang-una, may foundation ka na. Pangalawa, matured ka na. Tama? May discernment ka na. Pangatlo, may full understanding ka na sa mystery, identity in Christ, saka inheritance, saka hindi ka na dependent ngayon sa sino nagtuturo sa iyo kasi alam mo na yung katotohanan. Amen. So, hindi ka na hawak sa ilong ng sino man tao na porket pastor o tinatawag na bishop o reverend, reverend to, paniniwala ako to, hindi na gano'n. Hindi, natuto ka na meron palang katotohanan sa banal na kasulatan na pwede mong maunawaan at pwede mong maipamuhay at pwede kang magkaroon, lalo na yung salvation. Okay, so sabi nga, how to deal with false teachings. Matatapos na tayo dito, no? Once proven,
Okay, babasa tayo, Kuya Edo. Basahin mo na. Romans 16:17. Ilang talata na lang naman ito. No? Tapos yung iba, wala nang talata. No? Sige, Romans 16:17. Sabi dyan, 16:17. Oh. Ito na. Ito. Sige, sabi niya, ngayon, sinasama ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan, mark ninyo ang mga lumilika na pagkabahagi at mga katitisura na laban sa mga aral na inyong natutunan, lumayo kayo sa kanila. So, mark and avoid. Meaning, ang tinuturo nito mga taong ito, labag na sa itinuro ni Paul, at labag siyempre sa turo ni Kristo, dahil yung aral na dala ni Kristo ngayon ay according to the teaching of Christ according to mystery. Hindi na ito yung aral noon ng earthly ministry of Christ. Amen. So yung ikalawa, ano daw? Tandaan at lumayo. Pinalalayo ka na ron. Bakit? Maliligaw ka ron. Titus chapter 3 verse 11, sabi doon na 11:10, ang taong lumilikha ng pagkabahabahagi pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay iwasan mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala na tinanatulan na niya ang kanyang sarili. So dito, avoid false preachers, mark and avoid, reject divisive men after. Kasi bago mo naman siya ni-reject, nag-warning ka na muna eh. Bro, yung aral na dala mo, mali yan. Eh, wala. Possible ba yan, Pastor, sa kahit sa hindi mo brethren or hindi mo kapatid? Or hindi pa believers din? Outside? Outside, pwede kasi may discernment ka na eh. Pwede mong sabihin. Ito makulit eh, no? Bawa, tsaka, sabihin mo, tsaka kapag hindi mo siya i-reject, alimbawa, kung tatanggapin mo lahat ng maling aral, okay lang yan. At hindi mo siya sasawatahin, ilalabas parang tama yung sinasabi niya. Pero kung sasawatahin mo yon, no? Pero meron kasi, Pastor, na yung kahit na sinasagot mo na, feeling niya, ikaw yung mali. So, wala kayong mapagkasundo ang tama. Dahil, ang iniisip niya, nililigaw mo siya. Diba? Yung ikaw yung nanliligaw, at minsan may mga narinig pa nga ako, salamat sa aming preacher. Sabi ganyan, no? Salamat kay Brother Eli at siya'y nagtanim. Tinaniman kami para hindi kami maloko ng katulad mo. Ginaganon ako. E di sabi ko, hindi, ang Biblia naman ang pinag-uusapan dito eh. Di ba? Ang final authority natin dapat ay Bible. Hindi si Brother Eli o sino pa mang preacher o yung videos niya. Dapat mag-usap tayo ayon sa Biblia. Ngayon, yung mga ganyan kasi actually, nagiging na yan eh, fanatic ito. Tawag din, fanatism yan. No? Fanatic ka na sa mali. Kumbaga, kahit na yung sugo mo sumusubo, dahil sa yun ang alam mong tama, paglalaban mo yon. Pinasarado mo na yun. At ang alam mo, ang sugo niya, nananalangin na sana kahit sa CR sa langit daw, kahit doon na lang siya. So ibig sabihin, ano karangalan mo? Bakit gusto mo ng CR sa langit? Parang kasi yan eh, parang nagpapakumbaba siya. Papunta sa langit. Na, tapos sila, tapos, yun eh, na kahit sa CR lang. Diba? Pero sa isip no, gusto ko ako kasi ako nagpapagal. Ngayon ganito pa, no? Yun nga, nakakalungkot. Nung tinanong siya kung naniniwala ka ba na laligtas ka sa biyaya? Tanong sa kanya yun eh. Ang sabi niya, sa tingin ko naman sa mga ginagawa ko. Hindi nga alam yung Romans 11:16 niya. So, yung mga ganon, mga kapatid, ay wag na kayo sa tao tumingin. Tingnan nyo na lang yung aral. No? Kasi, Biblia, basta time verse. Opo, mayroong mga versikulo. Pero siyempre, hindi naman natin mapag-aaralan. Nandito na sa likod. Okay.
Okay, Okay, conclusion? Conclusion natin, no? To prove all things Okay. requires, number one, right foundation, yung sound doctrine, rightly dividing the word of truth, right division, and fall in truth. Romans to Philemon. Amen. Number two, maturity, growing into stability and discernment. Kailangan lumago tayo, malaman na natin ang maging stable tayo, maging matibay tayo sa ating aral or sound doctrine. At makaunawa tayo kung ito ay mali. Pag may mga nagtuturo ng mali, alam natin dapat na mali yun at nating may correct. Number three, full understanding of the mystery and identity in Christ. Knowing who we are and where God has placed us. Amen. Alam natin dapat ang posisyon natin, ang ating identity in Christ. At alam din natin ang mystery. Baka mamaya, yun nga, nandun ka sa prophecy, mystery, wala. Gustong-gusto mong pumunta ng 1,000 taon. Hindi naman atin yun eh. Itong mga nabubuhay ngayon from Apostle Paul, nung na-postpone na ang Kingdom Gospel, from Apostle Paul na siya yung unang member ng Body of Christ, up to now, hanggang sa maagaw, wala pong tao na para dyan sa 1,000 years. Tama po yun. Tama. Ngayon, kung gusto mong mapunta ng 1,000 years, magbabaka sakali ka, magpaiwan ka. Tribulation. Sa Great Tribulation, may iiwan ka dun. O pag naiiwan ka dun, magpapakahirap ka naman, no? Magtitiis ka hanggang wakas. Pagka hindi ka natatakan, magpapakagutom ka kasi pag nagpatataka, wala ka na. Lake of fire ka na doon. O, papapugod ka ng ulo. Sabi nga ni Mr. Soriano noon, pagka naiwan kayo mga kapatid, pumila na kayo agad dun sa pugutan ng ulo. Sabi nga ganyan, no? Kami naman, amen. Tandaan niyo mga kapatid, ha? Kahit wala na ako, pagka dumating ang Antikristo, doon na kayo sa pugatan ng ulo, pumila. Yung pala, hindi naman pala sa atin yan. Dahil tayo ay aagawin bago mangyari yan. Pero si Soriano, talagang ibang ibang aral, Oh, papasok halo-halo daw nga sa tribulation, Halo-halo. Kawawa naman. O yun, number 2. Number 4, practical separation, holding fast to good, rejecting error. Ayan. Ito yung parang naalala ko tong yung cleave to what is good, abhor evil. Pag tinagalog kasi yan, makisanib sa mabuti. Kaya utos daw sa tao, umanib sa church. Pag in-English mo naman, hindi naman ganun na ibig sabihin. No? So yun, only with these principles can a believer safely obey Paul's command to prove all things and hold fast that which is good. Yeah. So, sa mga tuwid, hindi mo pwedeng gawin ka agad yan without these 3 principles. You must be foundationally stable, and you must be matured, and nakalaman ng full understanding of your identity. At siyempre, yung mystery. Kung wala yung mga yan, mga kapatid, delikado ka pag you prove all things pag wala ka foundation. So, maraming salamat, siguro manalangin tayo ng pagtatapos, Pero maraming salamat sa aming naituro at gabayan mo kami noon at yung mga nakikinig, gamitin mo ang social media noon para maimulat ang mga tao sa tamang gospel, tamang spokesman, tamang Kristo, tamang division noon at tamang aral na binigay mo kay Apostle Paul. Pagpalain mo ang mga tao makikinig, magligtas ka ng kaluluwa at Panginoon ang mga lingkod mo nagpapagamit sa iyong biyaya. Sa kayo kalawalatian mo noon, forming the body of Christ by the gospel of grace. In Christ's name, Amen. Amen. Salamat, mga kapatid. So, salamat po sa lahat. Opo.